Ayan. Ganun Pero pa man. ano, bago naman siya umayaw, pumayag naman. Opo. Di ba? Di ba nyo narinig ang kanyang pagpayag? Yun ang importante. Hindi, parang kasi nung galipas na araw, parang akala namin babawi uli eh. Ba, hindi, ganoon. Di ba sa Maliwanag hearing? naman yun na Opo. pinagtapusan, papayag ka ba? Yes, sabi niya. Oh. Pero ang nagsabi po no, si Majority Leader Mig Hindi, Subiri. binulong niya sa akin, sabi niya. Ganun ho ba? O, ako naman, galing na sa bibig ng majority leader at hindi Opo. naman niya itinanggi. Naniniwala akong yes na yun. Kaya lang, dahil sa ako naman, ayoko nang bitin. Opo. Okay lang, sabi ko naman. Oho. Dahil ako ayoko namang mabitin ng mga kababayan natin. Matagal na nilang hinahanap yan. Oho. So, kailan? Ayun naman ang medyo nabitin ng Alanganin konti. talaga. Oo. Oh. Ayan ba yung pinag-uusapan nyo? Opo. Parang iba yata yung... Kasi nung kinabukasan, di ba, parang balita ko, parang bumawi na... Hindi, ang nasa isip ko ay yung maglalaban uli si Manny Pacquiao at si Mayweather. sa September 19. Sa Setyembre pa yan. Akala na, oo. Minsan kasi ano tayo para malinaw. Oho. Usapan. Hindi, bagamat pinaghahandaan din natin yan. Yun pala. Ayun po. So tuloy na pala. Ang tanong lang ho kung kailan. Ang sabi, totoo ba yung balita? Aywan ko lang, sa social media ko nabasa eh. December 25 daw po, Sen eh. Tagal pa. Hindi ko alam kung totoo. Ipatatawag. Pero, Pumayag na yung... oo nga, no? Hindi, pero kahit nagbibiruan tayo, yung ganong mga pag-uusap, ito recorded ito sa Senado. Huwag ninyong bibiruin yun. ganun mo ba? Huwag ninyong bibiruin yun. Naka-minutes nga pala yun, ano? Na-record na yung pagpayag eh. Gumawa na lang sila ng paraan para sa ganon ay maibinbin nila yung hinahanap kung kailan. Kasi Anong baka daw, schedule? kasi nga baka daw naman may conflict of interest kasi may mga ilan ba? 6 na ata yung kaso ngayon ng 18 dating sundalo eh. Yung may pinail na mga cyber libel. May bago na naman ata ang kaso ngayon. So aaralin daw po kung walang magiging conflict doon sa mga kasong kinakaharap nila, Sen. Doon sa 18. Wala yata yan kahit sa ang libro eh. Ganun mo ba? Bakit? Bakit ba? Ang mga tao ay nagpasya lang na tumulong dahil siguro napansin na nila na kailangan na natin seryosohin ito. Hindi naman pangkaraniwang pagnanakaw lang ito eh. Opo. Sinaid na eh. Di ba? Ang salita ko nga tumagilid na yung Tumagilid ang kabangyaman natin, kabangbayan. Siguro yung mga tao gusto na nilang mahanap talaga yung solusyon dito. Kaya, ayun, nagkusa sila na magpahayag. Kabaligtaran naman yata yung sila pa ngayon nangahanapan ng kung ano-ano. Ayun na nga. Daig mo pa yung korte pagka ganun ang ginawa mo. Kasi sa korte, sisa sa atin lang yung kakayahan mo na tumestigo kapag ikaw ay nandun na at yung abogado mo nag-offer na ng testimony. Opo. Diba? Limawa, si Nelson. Ang abogado mo, Jen, ano? Opo, yan. O tatanungin ka ng judge kasi, Your Honor, I am presenting my first witness for this case. Yeah. Present him. Sabi ng Mr. Nelson Lubao, Mr. Jen Subarjaga. Opo. Ikaw ang abogado. Abogado, Offer of testimony. Sabi ng Judge. Ng judge. Oo. Your Honor, si Mr. Jen Subarjaga po ay aking pinipresenta dahil siya po ay tetestigo na yung pagbibilihan po ng lupa ay hindi po ganun ang nangyari. Ang ibig po sabihin, yung nakalagay po na halaga dyan, mali po yan. At pipresenta ko rin po yung dokumento ng bilihan. Sabing ganon.
O di tinitingnan ng judge yung ano kasi Yung importansya meron na na rin siyang sasabihin. kopya dun sa ano dun sa minarkahan na yun. Meron ng pre-marking kasi yun So tinitingnan ng judge yung sinasabi mo. Attorney Lubao, Yes, Your Honor. are you referring to the contract dated December 31, kanya? Yan, opo. 1975. Kunwari, gano'n. Okay, oho. Okay. Yes, Your Honor, precisely. Ano? But I cannot see the name of Jen Sapartaga. Mr. Jenso Barjaga in this document. Oho. He is not one of the parties. He is not even one of the witnesses. Oho, oho. Meaning to say, he has nothing to do with this contract. He has no personal knowledge in this contract. Tinatanong pala nung judge yun. So, tinitingnan pala. I don't think he can testify because he is going to violate the parole evidence rule. Oho. Sasagot yung isa, yes, Your Honor. Naunahan mo lang ako, I should have objected also. Naku, yung sa sabi ng pan na. abogado, hindi ka pwede ngayon. Abogado ng Yung kabila. depensa. Hindi ka pwede. Kasi stricto yung regulasyon Wala ka namang kinalaman. Paano ka magte-testify? Hindi ka naman kasama doon sa pagkakagawa na sana man lang kung witness ka. Oho. Hindi ba? Opo. Ganon ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin, Sen, ito ay hindi pwedeng gawin habang ino-offer pa lang. Korte ka ba? Kung hindi pa korte. Ito pinag-uusapan lang natin itong mga tao gusto lang tumulong para sa ikahahanap ng mga bagay-bagay. Oho. Dahil merong isang tao riyan na sinabi niya, hanapin niya yung ebidensya. Ah. Sa bahay ka na wala yung hinahanap mo. Doon po sa may Kogyo po May mga tao bakit sa doon. Paranaque ka naghahanap? Talaga ba naghahanap ka? Mga ganun Ang layo. Halimbawa, eto na naman, baligtad. Ikaw naman ang presenta ni ano? Ni ano? Ano yung offer mo ngayong araw na ito? Sabi ng judge. Opo. Sabi mo naman, Opo. Jen, ikaw mga abogado. Your Honor, I'm presenting Mr. Nelson Lubao as my first witness. Oho. Present him. Yan, Di umupo ka na. Oho. Your Honor, what is the offer of testimony? Your Honor, I am presenting Mr. Lubao to testify on the letters Opo. sent by his wife as a piece of evidence. Oho. Oho. Sabi niya, Attorney Sabarjaga, when did you graduate as a lawyer? Sabi niya. Ba? 19 ano, sir? Because he cannot do that because this is privileged communication. Mga ganun-ganun ba? O kaya naman, what is he going to testify? Your Honor, Nelson Lubao is the physician who treated him several years ago. You cannot do that, Attorney Sabarjaga. That's covered by privileged communication. Hindi mo pwede si ano yan, The si Walat. physician and the Opo. client. Opo, yung Yung mga ganun ang binabawal. Ah. Pero yung kung gagawin mo, sisitahin mo yung... paano mo gagawin yun? Hindi pwede Yung ganun. pagharap niya. Ngayon, merong mga... May mga mahalata ng... Ba't kinakailangang usigin mo yung nagpipresenta? Na ito, hindi pangkaraniwang kaso ito dyan. Opo. Naman. May malalaki kasing taong involved dyan Naku, hindi, ang sabi sir kasi, Sen, hindi, ito kasi mga ito, dishonorably discharged. May mga kaso ito ng pagsisinungaling. Oo, di pakita mga mo ganun ngayon, ipakita mo sa pamagitan ng mga batas nating umiiral, pagka may mga kaso, hindi sila pwedeng mag-testify. Di ba? Oho. Kailangan meron. Kung meron, maring nagkakamali ako, maring baka hindi ko nabasa. Opo. Baka may bagong batas na. Di pakita ninyo. Oho. O sangayon po sa mga rules of court ngayon na ginawa po, tatlong araw pa lang ang nakarara. May bago tayong bagong rules. Lahat po ng nademanda Oho. o ididemanda pa lang.
pati po yung kulay ng balat ay tinitingnan po ngayon. At kung meron ka pong, at pagka po yung ngipin nyo ay hindi kumpleto, hindi na po kayo pwedeng mag-testify ngayon. Bawal mag-witness yan. Masyado na pong mahigpit ngayon. Aha. O edi, Kung ang kaso niya, Sen, syndicated, estapador po talaga yan. Talaga hong napatunayan ng korte na manloloko po yan eh. hindi ka muna. Ang pinag-uusapan natin yung sasabihin niya, hindi yung kanyang pagkatao. Ganun At saka pala. mo na lang, kaya nga susuriin ng judge eh. Ganun pala. Ibang kaso. Makikita pa rin naman kung yung sasabihin mo ay merong koneksyon doon sa pinag-uusapan. Oo. Eto pa, Sen. Ang karaniwan, pagka nagpapail ka ng complaint, siyempre meron kang affidavit, di ba? Oo. Meron kang sinumpang salaysay, pinapanotaryo mo yon. Siyempre. Talaga bang kailangan na, ano ba, nagpanotaryo ka ng affidavit mo at isinabit mo na yung notaryo mo, isusumpi na pa yung abogado na nagnotaryo para tanungin? Oo, kasi nga, Yung witness na notaryo. nagkaroon kasi ng presidente. Naalala mo nung merong naipresentang isa sa kasama nila. Oo nga po, yung nauna. Oo. Na dahil ngayon, ang kalakaran naman, kapag ikaw ay nagpanotaryo, hindi ka naman nagtatanong bago ka aalis. Siyempre po. Pwede ko po bang makausap yung pumirma dito sa aking Sino ba itong pumirma dito sa notaryo? dokumentong ito? Baka po mamaya, ako po'y tanungin Aha. kung ito po'y pirma niya o hindi. Meron bang gumagawa ng gano'n ngayon? Wala. Pagka ginawa yun, Sen, baka bawiin yung pirma. Huwag ka nga magpanotaryo dito. Baka gano'n sabihin eh. Ang pagkakaalam ko dyan at nangyayari naman talaga, ibibigay mo lang yung mga dokumento mo. Kung merong bintana ron, bigay mo sa kanya. Ayan, opo. Tapos maghintay ka sandali riyan. After 5 minutes, babalik sa'yo. Oo. Magkano ka mo, babayaran Bayaran mo mo. na po yun. Yun, oh. Hindi naman magtityaga yung taong nagpanotaryo. Teka muna, miss. Gusto ko lang pong malaman kung pwede po ba niyang pumirma siya uli rito para makita ko po kung pareho yung pirma niya. Wala lang ganon. Aha. Kaya sinasabi mo, nangyari dun sa isa. So, Tinakot nila, siya pang may kasalanan, pinalilitaw nila na siya ang pumirma sa sariling notaryo. Aha. Pati yung stamp na yon, hindi man lang nila hindi man lang nila pinalitaw, yung bang taong yan makakagawa ng stamp? Nakatulad nung stamp na ginagamit niya. Paano niya o ninakaw niya o hiniram niya? Yung pati yung dry seal ba na nahagilap niya yung dry seal para sa ganun yun ang i-press niya doon sa... Oo nga, oo. Ito puro imposible na ito eh. ibig sabihin nito, Sen, pagka may nag-file ng complaint uli at may affidavit, ito na susundin nila. Lagi ipapatawag yung abogado ng notaryo. Oo, hindi lamang yan. Sa korte siguro, bago kayo makapag-file ng complaint, kasi ano yun verified complaint. Oo. hindi tatanggapin ng korte yan pag hindi notaryado. Kasi pag sinabi mong verified, meron kang verification doon at tinunotaryo. Yung judge pa, patatawag ba yun ng Executive notaryo? judge, siyempre. Check kung totoong notaryo ngayon. Walang ganun. Walang ganun. So, mas ano pa sila sa korte. Oo nga, mas mahigpit nga doon. So, bagong rules na ito, Nelson. Mukhang gumagawa ng bagong rules. Etong masaklap. Etong matindi, Sen. Pakinggan mo ito. Humarap yung nagnotaryo. Pinatunayan, abogado po ako. Ayun. Ako pong nagnotaryo niyan. Yan. Wala nang tanong. may pipintas eh. Ang nangyari, teka muna, pati nga nung notaryo, may witness dito pumirma. Isumpi na yung witness sa notaryo. Pati nag-witness. Ano ba? Ganun ba talaga yun, Sen? Wala na. Hindi ganun yun. Makikita ninyo kung bakit ginagawa. Pangharas na lang yan. Nako. Talagang gusto nilang pababain yung willingness Oho. ng mga tao hanggat maaari pahihirapan ka para ganon. ikaw ay bumitaw na doon sa iyong ginawa. Tatakutin ka. Oho. At kung hindi man ikaw, pati pamilya mo, pupuntahan nila. Hahanapan ka ng butas. Dito makikita mo, ba't yung ginagawa yan? Alam mo kung nagsisinungaling itong mga taong ito, kagaya ng sinabi ko, Opo. malalaman natin eh. Lalong-lalo na, yung pa namang
pinaka-head ng committee, napakagaling na investigador nun. Ay, yes po naman. Wala naman duda yan, Sen. Opo. Oo. Sa galing mo sa investigasyon, nagsasalita pa lang, alam mo, sinungaling na eh. Ay, totoo po yun. Yung linyado ng salitaan pa lang, Sen. Doon mo sila ngayon doon mo sila ngayon gisain. Hindi ba? May remedyo naman eh. May mga paraan naman eh. May nakukontempt sila. Nakukulong sila. Kung halimbawa sinungaling siya, doon mo palilitawin na sinungaling. Kung halimbawa estapador siya, doon mo ipakikita na estapador siya. Kasi kapag ipinasok mo siya doon, look out mo na yun dyan, ikaw ang abogado. Siyempre po, totoo naman yun. Estapador yung mo, Yung mawawala kliyente mo. ng credibilidad yung kanyang testimony. Gustong-gusto ngayon nung kalaban. Ay, opo. Kaya nung ipinasok mo si Nelson, dahil kilala niya, ngingiti-ngiti, hindi nga niya inobjekan eh. Dahil, bababa yung kalidad ng kanyang testimony. Ganun lang yun eh. Kung sa tingin niya, vital witness ba, sa akin to, ano ito? Kasi kakilala. Ay, sabi niya, pabayaan mo. Sige, pasok mo yan. Kung pwede nga niyang bigyan pa ng siguro ang incentive yung kalaban. Sige pare, kumuha ka pa ng ganyang kamukha niya. Yari tayo niya, ganda niyan. Para dumami yung yung Ayun. testigo mo. Hindi naman kasi parami yan ng testigo to eh. Kung hindi, paigtingan nung mga kanilang pahayag. Ayun. Alin man sa kanila ang makapagpahayag talaga na merong kaganapan talaga. At saka makikita mo hindi mo makakaya na anong tawag dito? Pasubalian. Pasubalian yung kanyang mga sinasabi at magiging matatag. Kagaya ng humarap si Gutesa. Ay, opo. Yan. Ilan ang nagtanong. Sinagot niya lahat. At walang Hanggang sa sila nang naubusan ng itatanong. Minsan nakikita ko si Gutesa, humihikab na lang eh. Sa tagal eh. Kasi kabisado niya. Alam niya Sa tagal eh. Pagkatapos sasabihin nila, wala walang kahit anong ebidensyang magkukonekta. Doon sa taong pinakamalaking isda. Ayun. Nung lumabas yung testigo. Ha? Nung lumabas yung connection. Anong connection? Yung nagsasalita, nagtuturo. Ito na po yung connection. Kaya nga diniscredit niya, di ba? Ayun niya. Para sa gano'n, sasabihin niya, paano mo madidiscredit yun? Sa pamamagitan ng notaryo. Kahit ano pang sabihin mo sa notaryo, pumasok, sumumpa sa iyo eh. Pinagtatanong ninyo, wala na nga kayong maitanong eh. Sinagot niya kayo lahat. Matibay ang kanyang pahayag. Walang pasubali. Pagkatapos sasabihin mo, walang ebidensya na magkukonekta. Napakabagsik ng testimony niya. Nakita ko po yung maleta. Kasama po ako nag-deliver sa ganito pong address. Ay, siguro. Yun, alam, lamang yung detalye ng bagay na yun, kung ano nga yung mga diniliber, nakapaloob doon. Pero tama kayo doon sa para hanapan pa siya kung ano-ano mga bagay, yung notaryo, yung witness sa notaryo, at kung ano-ano pa man. Naging academic na nga yun eh. Harassment na lang yun, Dahil sumumpa nga siya sa harap mo eh. Binasa niya ang kanyang testimony, pagkatapos humarap siya sa inyong lahat, pinagtatanong ninyo, hanggang kayo ang naubusan ng itatanong. Ano ibig sabihin nun? Baliwala yun? Hindi. Recorded yun eh. Taka nagtataka ako, Sen, nung nag-file ng affidavit itong mga dating sundalo, ang sinugpina ay yung mga sundalo. Hindi yung mga inakaw sa kanila. Di ba karaniwan pag kami nire-reklamo ka, ito po yung mga nagnakaw yan, ay papatawag yung mga pinangalanan mo, hindi ikaw. Kasi nandun ka na nga, hindi ba? Halatang halata yan eh. Hindi pinansin ng ombudsman. Ayaw tanggapin sa Blue Ribbon. Pagkatapos, inuusig sila ng NBI. Kahit bata naman, maintindihan kung ba't ginagawa na yun eh. Tanungin mo yung 2 taon na bata, alam niya. Hindi, inaalam lang daw, Sen, kung talagang totoo nga. Kasi ang gusto din na ata ng NBI Ulitin mo nga. ang gusto lang din po atang malaman ng NBI, Sen, ay yung katotohanan ng kanilang statement. Gusto niya nga isa-isa, bawat kwarto, mag-usap po. Ito bang sinabi niyo dito ay individual, hindi joint of kabuuan. Tanungin mo yung grade 6 na pupil. Opo. Naniniwala ka ba? Tanungin mo yung grade 6. Alam mo kung ano yung sasagot niya? Ayan. Tell it to the Marines.
Ay, Ayun. Yun sila nga, Marines nga yung mga Marines nga sir, yung 16 eh. Ayaw naman. 16 na Marines. kasi- ang Hindi. nandun. Sabi nung grade 6, Oo. not 1, Aha. Oo. not 2, not 3. Oo. Oo. Ilan? 16 Marines. Di ba 18 yun? Dalawa daw po, plus hindi. two Plus two army. yun eh. Hindi sundalo. Hindi Marines yung dalawa eh. Army. Army. Kaya Oh, sa tell it to the 16 Marines Yan, Yan. opo. and to ex-military army officers. Ayun. Well, ano, mapapaniwala pa ba nila ang taong bayan sa ganyan? Ano ang ganansya? Anong pakinabang nung 18 matatapang na kababayan natin na lumabas? Ano magiging pakinabang? Wala po, kahit isa man eh. Totoo, hindi pa Panganib kinabang. pa nga Panganib eh. sa Di ba? pamilya, sa buhay po nila. Oh. Panganib sa buhay nila. Eh siguro, ay, kamukha ng ginagawa nila ngayon. Oho. Makakaabala. Eh siguro, hindi natin masabi pa kung anong kahihinatnan nila. Dahil lamang sa sila'y lumabas Oho. para tumulong, para makita ang katotohanan. Oho. Doon mo kukunin yung motibo kasi. Alam mo sa judge, sa korte, palaging nakatutok sa motibo eh. Aha. Ganun pala, no? Wala siyang makapakinabang dito. Lalabas siya ng ganyan. Sana kung halimbawa mali-malitang pera din ang iuwi niya. Oho. Baka magbago ka ng pananaw yung judge eh. Totoo po. Oo. Alin ang titingnan mo ngayon? Yung walang kapakipakinabang na nanganganib pa ang buhay? O yung kabilano na pinoproteksyonan sapagkat mali-malita ang tinanggap? Ah. Ang dali naman kwentahin nun eh. Totoo. Bigla ko tuloy naalala na son yung kaso ng rape, sabi nung judge. Eh sabi, nagrereklamo yung kinukomplain. Sabi, yung biktima nito, wala namang nasasalang pa ka sa kahiyan eh. Tapos gagawa-gawa ng, sabi mo ba, ibig mo sabihin, gagawa-gawa lang siya ng senaryo sa buhay niya na siya ay hinalay. Eh, parang imposible, di ba? Eh, dito po, sen ang na-rape dito, yung kabangyaman ng bansa eh. Di ba? So, yung 18 na nagsasabing witness, totoo, naganap po ito. Ngayon, sila ang inuusig eh. Di ba? Napakabigat ng nangyari sa buhay ng 18 ito. Yung panganib lang, potential na ano to potential na panganib sa buhay nila. Oho. Naharapin nila. Aha. At hindi nila alam hanggang kailan at gaano ang magiging impact nito sa kanilang buhay, sa pamilya, sa mga anak. Oo. Pero hindi naman natin sinasabi na sen yung kanilang mga sinabi, yun nga ang buong katotohanan, di ba? Kasi sabi nyo nga, ibibet, tatanungin nyo pa rin naman eh. Ibang usapan pa yung kung, kasi nga, kailangan tawagin mo sila. Yun, Pero sa tama. pagtawag lang sa kanila, sa nakikita nating initial na sinasabi nyo ngayon pa lang eh. Oo. Oh. Ang dami ng... Invest na, tingnan mo, ito yung kabaligtaran dito eh. Kung talagang gusto ng pamahalaan at lahat ng ahensya ng pamahalaan na merong interes para sa ganun makita ang totoo, kung paano ninakaw, sinong nagnakaw, sinong nakinabang, bahagi yan ng pananagutan ng pamahalaan eh. Di ba? Ang pagkakasabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Ayun, tama po kayo. Eh, di ba dapat makita natin yung mga walang hiya? Doon nagsimula ang lahat eh. di Ngayon, ba? merong nagkukusa na tumulong para hanapin ang mga walang hiya. O ba't hindi mo siya tulungan? Oo. Proteksyonan mo sila. Yun ang dapat na makita mong una na gagawin ng pamahalaan. Bakit? Tutulungan niya Estado eh. Opo, oho. Manganganib ang buhay niya. Ino-offer niya nga yung buhay niya eh. Ngayon, kung meron ka may tutulong, tulungan mo. Para sa ganon, madali nating mahanap ang mga walang hiya. Oho. O anong ginagawa? Imbes na tulungan, hinihiya naman sila ng mga walang hiya. Hindi ba? So, kabaliktaran ng gusto talaga ng Pangulo. Kabaliktaran. Na malaman yung sino yung sabi ng Pangulo, mahiya naman Hindi nila kayo. pinaglilingkuran ng Pangulo eh. Oho. O sabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Yan, opo. Marching order. Anong ibig sabihin? Hanapin niyo yung mga walang hiya. Alam mo, uulitin ko, nung bago ako nagsimula na mag-imbestiga sa Blue Ribbon, yung unang araw, halimbawa sa Lunes, Opo. Biyernes, halimbawa, nagkita kami ng Pangulo. Ano Oo sinabi nga niya pala, sa akin? Tama, oho.
Sana maipagtagumpay mo yan. Sabi niya sa Naikwento nyo nga sa palatuntunan niya, Sen, nung mga tagpo na yun. Pumunta ako sa kanya. Oho. Alam niya ako ang Blue Ribbon eh. Oho. So, official ako nagpunta. At sabi pa nga niya, dun sa PMS, bigyan mo ng USB si Oo, Senator. nabigyan pa kayo ng USB pala. Oo, diyan ka magsimula, sabi niya. Sana magtagumpay ka. Oo, ayun. O paano itong mga hensya ng pamahalan na ito? Oho. Yung pagtatagumpay na yon na Gusto ng Pangulo. gustong mangyari ng Pangulo, kabaligtaran naman ang ginagawa nila. Nako. O sana itong mga hensya na ito, tulungan natin. Proteksyonan natin. Ano pang kailangan ninyo? Meron pa ba kayong kailangan para lalo nyong mailabas lahat ang Yan, mga yung buong dapat katotohanan. panilabas? Opo, Oo. yan. Oho. Kung meron kaming may tutulong, sabihin nyo lang. Alam namin, iba-ibang lugar ang pinanggalingan nyo. Meron ba kayong matitirhan? Ayan, oho. Oo. Hindi ba dapat ganito ang gagawin ng ahensya ng pamahalaan na merong interes na tukuyin na? Nagtagal na po eh. Oo. So, dapat pala dito, Sen, sa Kabuuan, dito tayo dapat mag-focus. Kasi, Hindi ang ba? laki. Ano yung gusto mong gawin? Akala ko ba kung nasaan ang ebidensya, tutuntunin natin. Oho. Ngayon, ang nangyari pala, yung pagtuntun, alam mo yung kabayo na umihila ng karitela? Ay, opo. May Kasi, takpang kasi mata sa niya. amin, karitela tsaka kalesa eh. Opo, oho. Yung kabayo, merong takip eh, ng mukha eh. Opo. Yung tawag daw po niya sabi ng mga kutsero, tapahoho. Dito. Yung takip sa mata, tapahoho. Ulitin mo nga. Tapahoho. Tapa. Oo. Bakit naglagay ng tapahoho? Yan, oo. Bakit kaya nilagyan? Para kung saan ipaling yung kabayo, doon pa pupunta. Hindi, kumbaga, hindi kung saan saan natin tingin Kung yung anong direksyon na gusto ng kutsero, Yun, yan po, yun, oo. at para hindi siya ngayon Nadidistract. Nadidistract, oo. dito sa mga dumadaan ng mga nasa jeep, gilid. di ba? Oo. At madali niyang matuntun. Yun, opo. Oh, para kung nang nakita yung kutsero, yun ang may kagagawa ng mga maleta. Bakit? Oo, oo. O isang direksyon lang eh. Oo, yun na nga, ho. Hindi nyo pa nakukuha? Tutuntunin natin kung nasa ng ebidensya. O sabi ng kutsero, dito ka pumunta para hindi mo matuntun. Malingis tayo ng landa. Hindi mo nakita yung sakay ko eh, puro maleta ka. Oo nga. Mabigat nga. Pwede ba- Mabigat nga, yun. Oho. Miski pa paano mo kwentahin eh. Kung gusto nating matuntun ang mastermind, Oho. ang lahat ng utak kung paano nilimas ang kabangbayan, ito po'y pananagutan ng Estado, ng pamahalaan. Oho. Sana ang mga ahensya ng pamahalaan ay magsikap pagtulong-tulungan gawin yun. Oho. Meron na pong gustong magsalita. Ito, nagsilabas na nga po eh. Hindi ba ang una mong gagawin? Akuin mo sila. Opo. Tulungan mo sila. Kumbinsihin mo sila. Baka ba't tutulungan ng pamilya Hindi nila na, lumabas na sila eh. Oo, bagay, tama Tulungan kayo. mo na lang para sa ganun. Oho. Kung sino man ang may gustong takutin sila, para yung kanilang sasabihin eh, baka mamaya eh, dahil tinakot sila, eh magbaligtaran pa. So, imbes na ganun ang gusto ng gobyerno eh. Yung mga ahensya naman eh, kabaligtaran ang ginagawa. Oo. Mali nga yun. Dapat nga, ang mga kasama niyo pa sa Senado ay magkatulungan kasi yun ang gusto talaga ng Pangulong tuntunin eh. No, Di ba? gumawa sila ng partial report. At ang gusto pa nung Oo. gusto pa ng kutsero eh, pipirma pa ako. Ah. So, paano ka ako pipirma yan eh, partial nga eh. Nung ibigay mo sa amin, hindi na maintindihan, ano bang gusto mong pagawa rito? Wala kang pirma, wala kang instruction, anong gagawin namin dito? Pangalawa, partial. Sino ang pipirma sa partial report? Sige nga. Meron na rin pong 4. Sa tagal. Di ba may 4 na ngayon, pumirma na rin yung una si Senator Bam. Tapos meron daw 3 bago ata ngayon. Paano So, 4. ngayon? Ibig ba sabihin kung mo pumirma na? Halimbawa, may pumirma na. Opo. Para sapat na pirma, para sa ganun ay maging majority report yun. Mm-mm. Paano yung
sinabi ko sa privilege speech ko na, bakit nilampasan mo itong mga ito, ang mga taong ito? Ibig sabihin, yung partial report mo, yun na yung final report. Itong sinabi ko na nilampasan mo, hindi mo na isasaalang-alang. Paano makukumpleto ito? Well, yun na nga po, Sen, siguro, no? So, kung... Ipag-halimbawa mo, Nelson, halimbawa, merong report. Yung sinasabi mo kanina, habang kumakain si Nelson, ay si Jen, may 12 pinanggalingan ng isang report na Opo. ito ang iniulat ng mga may kasalanan. Ayan, halimbawa, opo. Oh. Ano yung sinasabi mo kanina? Ang nabanggit nun sa report, Sen, ay, yun nga, 12 tao. Oh, isang Isa lang, pero sa report mo, isa lang ang... Ba't isa lang ang Nakakulong. kakasuhan, ang kukulong? Parang yung kaso ni Senator, Senator Bong Revilla. Kasi doon sa kaso ni Senator Bong Revilla, 12 yung mga nabanggit na pangalan doon eh. 12 nga. Bukod sa kay Senator Bong Revilla, ang dami nabanggit doon. Pero ang nakulong, ngayon, Isa lang. si Senator Bong Revilla lang. Samantalang iisa. Nasaan yung 11? Iisa yung pinagkunan. pinagbatayan nung complaint eh. Kaya nga. Di ba? Nga pala, no? Ibig Paano sabihin- nga pala nangyari yun? Paano mo ngayon pipirmahan yun? Napili lang pala. So, pinipili lang nila kung sino yung gusto nilang ikulong. 12 yung kamo nga eh. Paano yung nagturo doon sa pinakamalaki? Wala naman doon sa 12. Anong gagawin mo? Kasi wala namang ikang ebidensya eh. Paano kasi peki yung notaryo eh. Bigla ko naawa tuloy kay Senator Bong Revilla eh. Parang siya lang kasi yung sumuko eh. Di ba? Sumuko siya doon. Yan tuloy, nakulong tuloy yung mama. Oo nga, pero yung pinakamalaki, wala daw dokumento o ebidensya Na mag-uugnay sa kanya. Oho. Paano yung isang matapang na ex-marine na umugnay sa kanya, kinu-question Yung notaryo. yung notaryo. Nakalimutan niya, humarap pala sa komite at buong giting na nagsalita, Nanumpa. nanumpa. Nagpatunay. Nawala na sila ng itatanong. Ibig sabihin, walang kwenta yung kanya sinabi. At bumabase ka sa notaryo. Walang kwenta po para sa kanila, Sen. Doon sa... Yan ang kailangan nating... Diba? Sabagay, alam mo, yung mga kababayan natin ngayon, Yun na lang. Totoo kayo. mabilis na silang mag-isip ngayon eh. Kaya kahit ano pang gawin nila, wala na eh. Hindi na pinaniniwalaan eh. Opo. Ang labanan na lang ngayon, napansin mo na sa social media, no? Kung sino ang, kung sino nagsasalita at kung sino ang nag-post, bahala na kayo. Kung sino ang inyong kakampihan. Ganun na nangyayari ngayon, labanan. Pero sa isip talaga ng ating mga kababayang nag-iisip, at kumbaga ay pinag-aaralan ng mga sitwasyong ito, alam nila, Sen eh. Alam nila kung saan papunta itong mangyayari sa ating bansa sa usapin ng flood control anomaly. Ay, kaya lang ang tanong dito, Sen, ay kung ganyan na ayaw kumilos ng mga dapat kumikilos para umusad ang... Hindi, kumikilos kaso. naman sila eh. Oo. Kumikilos sila, Depende lang kung pabaligtad. Pabaligtad. Hindi palihis. Hindi pagpunta sa ebidensya. Palayo eh. Kung hindi pagbura sa ebidensya, Oho. paatras. Ay, ano mangyayari, Sen? Ano ang magiging... Pagkatapos sasabihin niya, payag ako. Ayun naman pa pala, Narinig niyo naman, pumayag eh. Pero ibinulong niya. Nahihiya pa siya nung sabihin eh. Sabi ni Majority Leader, binulong po niya sa akin. Opo. Yes. O di okay, di ba? Payag na siya na lahat ng binanggit ko sa aking privilege fees na nilampasan niya, kasama na yung 18, payag na siya. Na mag-open uli ng investigasyon at ipatawag lahat ito. So ang tanong ko, kailan? O yun na naman. Hindi kaya lang, Sen, kinabukasan yata. Gumawa na naman ng dahilan. Bumawi nga. Oo, bumawi. Pero ngayon daw may latest, sabi, mukhang itutuloy na, Nelson. Ganun ba? Patatawag. Ang tanong na lang kung kailan, ayun nga, ang sa pantaha daw ng iba, baka December 25. Malamang nga.
may hearing back in December. Anong year? Yun pa. Yun lang. Kasi kung ganito mangyayari sir, kung talaga ibibinbin nila, sabi nyo nga, ang taong bayan sa bandang huli, ang main arbiter, taong bayan ang magsasabi sa palatuntunan sa ganang mamamayan, alam talaga nila. Diba? Kung saan papunta itong bagay na ito. Akala ko nga, sasagutin niya yung aking mga pinagsasabi sa aking privilege speech. Ang ginawa niya, pinagpupukul ako. Yun. Marami naman ho ang nakapansin sen na kumbaga ay at least kayo focus sa hindi sa mga bagay na personal, Hindi. kundi focus sa Hindi naman ako ang importante rito sa, ba't akong pupukulin mo, di ba? Ang importante rito, yung issue na gustong malaman ng taong bayan. yun ang concern ng lahat Diretsuhin mo doon. Huwag kang magbabaka sakali na ikurba kahit konti. Diretsuhin mo doon. Dahil yung tao doon nakatutok. Akala ko nga ako habang nanonood nung nag-privilege si chairman, akala ko susunod kayo doon sa kanyang gustong naratibo Nung tumindig kayo, mabuti na lamang hindi kayo sumunod sa ganong naratibo, sen. Kasi sabi nyo nga, hindi naman kayong importante kahit anong personal na ibato sa inyo, wala tayong maresolbang kaso. Di ba? Kasi isipin mo, pagtayo niya ikang impeachment, ganito. Patay na, punta sa impeachment. Doon pala nagsimula sa ng loob ninyo Pagkatapos pinakita niya yung nakikipagbakbakan ako doon sa House of Representatives. Opo. Di ba? Parliamentary courtesy. Parliamentary courtesy, opo. Yung yung tradisyon. Opo. You may not like the bio. Yun, tama. Yung ganun. Pagkatapos, Chinador na naman ako. Makatsina daw ako. Papa, ako ba, kamukha rito sa pag-uusap natin ngayon, o kaya maski reviewin ninyo yung aking pagpapahayag sa Senado, kailan ninyo ako narinig na nagsalita in defense of China? Sino kaya ang pupwedeng tumestigo na meron akong sinabi na ang ibig ko sabihin ay dinidepensa ko ang China? Kailan ko sinabi? Ito yung sinasabi niya. Pagkatapos Kasi yung naratibo nyo raw ay parang kahalintulad nung naratibo nung doon na i-post sa official Sa website website ng ng China. Yung kay Thomas Kloma, yun daw ang kwento ng China Ayun. Oo. Parang pag binasa mo, baligtad. Hindi ganun. Ganun ba? Oo, nahanap ko. Talagang inaano lang. Baligtad yung sinasabi doon. Opo. Tingnan ko lang kung talagang mahilig talagang mag-imbento. Well, siguro. Again. Ano kinalaman ka ako nito? Hindi naman yan ang laman ng aking privilege speech. Ang sinasabi ko, pakisagot nyo po ito. Ang dami po ninyong nilampasan. Kayo pa ako yung nagsabi nung DBCC budget sa plenary. Ba't hindi nyo pinatawag yung ganitong pangalan? Kayo nang nagbulgar Wala sa transcript paano ka ako mapupunta sa transcript? Hindi mo nga pinatawag Sa transcript ng Blue Isipin Ribbon. mo paano yung pangangatwira na yun. Kapag nakita mo kanya na may pangalang ganyan sa transcript, Ayun. patatawag ko kahit bukas. Sabi ko, paano malalagay sa transcript hindi mo nga tinawag? Disyembre yun kung tinawag mo, malalagay sa transcript. Ayaw mo nga tawagin yung isa pang USEC sa 30 Tamarin Street, hindi mo rin tinawag. 1 billion ang diniliver doon, yan ang tumanggap Dalawang magkahiwalay na araw, December 2, December 5. Pati yung korporasyon, yung mga opisyalis ng korporasyon na sila raw ang may-ari, pero merong dami si Saldico, si Martin Romualdez, ang pangalan ay Nelson Go, hindi mo naman tinawag. Narinig mo si Saldico na magpahayag yan. 1 billion ang diniliver, 2 araw lang. Yung isang USEC na binanggit mo ron, may kasamang driver, pati yung sana pinatawag mo. Pati yung security agency dapat pinatawag mo. Para sa gano'n, nakita mo yung mga sasakyan na pumunta roon CCTV. sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi.
Ikaw nga si Gutesa hinanapan mo ng CCTV, samantalang yun, hindi mo man lang. Ang dami. Yung dating gobernador ka ako ng Ilocos, na gusto niyang pumunta rito, mag-testify. Nakikiusap. Sinabi ko sa'yo, hindi mo rin. Pero sa bandang huli, siguro ang tanong, ano ang importansya kung bakit kinakailangan ating mag-focus na sagutin itong at maresolba ang iskandalong ito ng flood control? Bakit ka mo? Sabihin, kasi tinatanong ng ating mga kababayan, ano hong importansya para mag-focus tayo dito? Kasi sabi niyo, dapat mag-focus tayo dito, di ba? Sa isyong ito. At huwag kung tayo lumis kung saan-saan. Bakit ho ba? Ano ho bang importansya kung mag-focus tayo dito at matukoy natin talaga ang may kinalaman sa napakalaking nakawang ito sa kaban ng bayan? Ikaw na nga nagsabi na para matukoy nga Opo. Paano matutukoy kung yung mga ebidensyang magsasabi doon sa pinakamalalaking isda Oho. at matukoy natin kung sino-sino sila at ilan sila? Ayun. Para sa ganun, maklose na natin, malaman na natin kung sino talagang may kasalanan nito. Hindi ba importante yun? Ayun.